ayan, flex ko lang po yung ating harapan. So, wala po tayo sa ilog. Ayan, heto po ay nasa harapan lang po ng ating garden. And then, ayan, pakita ko lang po sa inyo yung ating napakalinis at napakalinaw po na ano po to, yung kanal. Hindi po yan batis guys. Ganito po kalinis yung kanal dito sa ating harapan. Yan. And then napakaganda din po ng nakatanim na mga halaman dito sa harapan. Ayan, flex ko lang sa inyo. So ngayon po ay mag-update po tayo guys ng ating mga plant dito sa ating front yard. So ano ba yung gagawin natin dito? So, yan, nakikita po ninyo na meron na pong mga dry leaves yung ating gastonis. So, yan, tatanggalin natin yan guys. And then, yung mga pops niya ay itanim natin sa mga pot na meron pang space. So, ganyan lang po yung ginagawa ko dito sa ating mga gastonis. Kaya, dumadami po yung ating mga plant. So, pag ganito na po yung dahon ng ating plant ay tinatanggal ko siya. Then, nilalagay ko lang po siya dyan sa tabi kasi pag naulanan po yan guys ay ayan, nagpo-produce po yan ng pops. And then, yan po yung tinatanim ko. Ganyan lang po, pinapatong ko lang po sila sa soil. And then, yung mga dry leaves ay tinatabi lang po natin dyan sa ano, dito lang. Yan. So, dyan natin siya tinatabi. And then, mga ilang araw ay magpuproduce po yan ng another pops. So, heto guys, yung update natin dito sa ating mga plant. And then, mamaya ay sisilipin natin yung mga na itanim natin na mga cactuses dyan sa baba. And then after nating linisan itong ating gastonis ay magayos din po tayo ng ating mga holly. Ayan, kapal na po yung powder ng ating gastonis. So yan yung protection ng ating mga plants sa sobrang exposure, sun exposure. Yan po yung tinatawag nilang Farina protection po yan ng ating mga plants. Sobrang expose o sun exposure. Ayan, yan yung protection nila. So, kailangan wag po natin silang basain pag nagdilig tayo para hindi po matanggal yung farina, yung powder ng ating gastonis. And then, yan yung nagbibigay attraction sa ating plant. So, yan, heto guys yung ating holly. Yan, heto yung problema ko pag nahulog yung mga bulaklak ng ating holly ay yan. Dyan po direktang dumadapo sa ating mga cactuses. And then heto yung isang holly natin. Gusto ko siyang tanggalin sana yung ating gastonis. Kaya lang, naghihinayang ako guys kung tanggalin ko to, saan ko siya ilalagay. Kasi ano na siya pag tinanim ko to ulit, pag naikat natin din itanim natin, hindi na siya maganda. Mag-ano po yan. Parang hindi siya kumapit dyan sa ating, sa PVC. Yan. So, hayaan ko muna siyang mag-flower dyan. Katulad nito guys, yung tinanggalan natin ng flower. So, yan at parang flowers din yung lumalabas ito. 3 stalk ng flowers. Ayan. Parang flowers din yan guys. So, yan na po yung update sa ating gastonis. Sobrang gaganda. And then, sobrang kakapal na po ng farina ng ating gastonis. And then, heto guys yung ating rose. Yan, ililipat ko siya kasi dito parang bakante. So, kailangan kong alisin tong rose. And then, hahanap ako ng aloe. Dito, lagyan natin siya ng aloe. And then, heto kailangan kong ayusin. Tanggalan natin siya ng extra dahon dyan sa baba para lumaki yung
kahoy ng ating holly para maganda siya dito sa baba. So kailangan talian natin to guys. So aayusin ko muna to, and then siguro next days lagyan ko na siya ng tali para magiging na siya compact. Ayan, yung ating mga cactuses dito na side. So, aayusin ko tong mga holly natin guys kasi ayan, lash na po yung down sa baba para pag natanggal na yan sa baba ay ayan, tuloy-tuloy na yung flow ng hangin dito sa baba para mahanginan naman po yung ating cactuses. And then, hetong rose natin, tatanggalin ko. Siguro maglalagay lang po tayo dito ng isang aloe. So, pag ito yung ilagay ko, parang pangit siya guys. Ito sana yung ilalagay ko, ganyan siya. So, pangit siya. So, hahanap tayo ng aloe na ilalagay dito. And then, hetong mga alocasia dito ay tanggalin natin guys. Kasi ayan, ang daming alocasia. Ayan, binunot ko na siya. Madali lang naman silang matanggal. Ayan, meron kasi itong mga roots sa baba. So, pag hindi yan natanggal ay lumalaki yung ating dito, yung alocasia. Ayan. So, heto yung problema ko dito kasi laging lumalabas yung mga alocasia. Para silang kabuti, sumusulpot. Ayan, tanggalin na natin para hindi na siya lumaki, and then mahirapan tayo pag lumaki ito guys kasi ang ugat nito ay kakalat. So, yan yung ayusin natin dito sa ating plant, and din yung ating dito. Mayroon tayong nilagay na ayan. So, meron na siyang roots guys. Ayusin lang natin to. To siya yung haworthia. So, yan. And then, so far, so good. Okay na yung ating mga cactuses. So, aayusin lang natin dito kasi meron pang space. Pag merong space, lagyan natin ng halaman. So, yan yung gagawin natin ngayon. So, medyo mahaba-habang ayusan to. Itong ating holly ay medyo malaki na siya guys. So, pag-isipan ko pa kung anong form or shape yung gagawin ko dito kasi ayan, medyo makapal na yung ating holly. And then, tatanggalan ko lang ng dahon sa baba para maliwalas tingnan. And then, heto, aayusin din natin to. Hindi ko pa sure yung gagawin nating shape dito guys. Kasi merong malaking gastonis sa likuran. So, yan. Parang na siya, circle. Yan, pabilog na yung ating holly. So, aayusin lang natin yung ating plant. Malaki na kasi yung gastonis. Kasi pag tinanggal natin siya dyan, hindi natin alam saan natin siya ilalagay. So, yan. Hayaan muna natin siya. And then, yung holly na lang yung aayusin natin mamaya. So, yan yung ating mga gastonis. And then, yung ating holly. So, babalikan natin to mamaya. Aayusin ko muna. And then, mag-update ako sa inyo. Pag na yung naidagdag natin dito na side. Kasi parang pa siya hindi pa siya maganda tingnan. So, dyan sa rose, tatanggalin natin yan. And then dito na side, ayan, heto yung tatanggalin natin guys na aloe. So, ito yung kukunin ko mamaya na aloe. So, tingnan natin kung saan dyan sa dalawa. Isa lang yung kukunin ko. Ilipat natin siya doon sa, sa may rose. And then, tanggal-tanggal tayo ng konting damo dito. And then, mamaya aayusin ko and then tanggalan ko ng mga ekstrang sanga yung ating holly sa baba. So, yan. And then, heto guys, merong, heto may kwento ito bakante na siya kasi yung nakalagay dyan ay pinag-iinitan po ng ating kapitbahay. Ganito siya na plant, yung ating Christmas tree. Papakita ko sa inyo yung, kinuha ko dito kasi maganda na siya.
malaki na siya na mother plant na Christmas cactus. So nilipat ko siya ng pot kasi pinag-iinitan po ng ating kapitbahay. Ayan, and then yung ating napakagandang holly. So ganito lang ginagawa ko guys pag meron ng hindi maganda na dahon ng gastonis. Ayan, tinatanggal ko siya kasi yan po ay pagmumulan ng pagkabulok ng ating plant. So hindi naman siya alagain. Ayan, basta full sun, naka-expose lang siya sa sa full sun. Yan, sobrang ganda ng ating gastonis. So yung iba nating mga plant dito ay nakasurvive naman po. So yan guys yung ating mga plant, and then heto ang update. Ayan, yung ating holly ay ko na siya na trim. Ayan, so maliwalas na dito po sa baba. And then, ayan, nakita natin, meron pang space. Ayan, so, heto yung pagtunan ko ng pansin. Yung space dyan sa may gilid. So, hahanapan natin ng paraan yan para gumanda yung ating mga dito, plant. Yan. And then, heto na guys, natanim na natin yung ating nakuhang aloe dun sa kabila. So, yan na. Medyo na siya, compact na, hindi na kalbo tingnan. And then yung ating mga holly dito ay nalinis na po natin sa baba. Heto, yan, maliwala siya tingnan pag nalinisan na po sa baba. So nakaka-flow na po yung hangin dito sa baba. So kailangan po yan ng ating mga cactuses na nahahanginan po. And then, na-observe ko lang dito sa pala guys, ito yung ating haworthia ay nakatago siya. So, yung iba dito, ayan, sobrang siksik na nila dito, yung ating mga gymnos, ito nakasiksik na sila dito. So, siguro kukunin ko tong mga nakasiksik na mga gymno dito. Ayan, natabunan na sila ng jade plant, jadelet. So, ayan, sobrang dami pala dito guys, nakatago na mga gymno. So ilipat natin sila sa mga pa. Yan ang dami dito nakatago. Ayan, heto parang kukunin ko yan, and then lipat natin sa may space pa. Kasi pag hindi yan na arawan ay baka malanta yung ating plant. So heto ay meron na siyang flower. So ganito lang yung ginagawa ko guys. Tinatanggal ko siya guys para hindi po ma-stress yung ating plant. Then, yung ating mga hybrid aloes, ayan. So, ito tatanggalin natin yan. Lipat natin ng pwesto. And then, ayan, maliwalas na dito na side. And then, dito guys, naglagay po ako ng cactus fish hook. Ayan. Ayan, meron naman tayong ibang babies na pinagtanggalan yan, or mother plant na pinagtanggalan ng fish hook. And then heto guys, yung ating mga tanim dito ay okay na yung ating guys. Oh, ayan, maganda na siya dyan, naka-recover na yung ating luwela ata yun. So yan lang muna po guys yung papakita ko sa inyo for today. And then next day ay mag-update pa rin po tayo dito sa ating mga cactuses, dito sa ating first flat. So yan, at medyo na sila dito, siksik. Ayan, so yan po ang update sa ating mga halaman dito sa ating munting garden. And that's for today guys. Maraming salamat po sa inyong panonood dito sa ating YouTube channel. Thanks for watching and God bless.